China is apparently building an artificial island on Subi or Zamora Reef near Pag-asa Island. Buildings, aircraft, hangar, runways, and other infrastructure were seen in the area. Chinese warships were also spotted around the island. The Philippine Coast Guard maintains that these sandy cays are within our territory. As far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this sandy case. Ilang beses natin pinag-usapan yan dito ng kung gaano ka-importante sa atin ng sandy cay na hindi maokupahan ng Chinese vessels dyan dahil nga, di ba? Dahil pagka nakuha nila yan, ako, lagot tayo. Yan ang lagi natin pinag-uusapan dito. But we've seen nga dun sa mga aerial shots nila na dun sa may Pag-asa, sa may Subi Reef, nakita naman natin kung gaano kalawak na yung reclamation efforts ng Chinese. Look at the structure and architecture of the building, no? Yung buildings nila are very similar to that of Pogos. Yung sa Pampanga Pogos, yung structure and design ng buildings. Tapos nakita mo yung runway ng airport nila. Parang, wow, ang ganda naman, modern, parang mas malawak pa sa runway natin sa, NAIA eh. Oo. Dami, tsaka 30 plus ba o 30 lang? Chinese vessels yung nakita nila dun. I don't think this is just basic reclamation kasi if you have buildings of these sizes, nakikita mo kasi, di ba, parang massive IT buildings. Tapos di ba dito din ata yung, if I'm not mistaken, yung water piping system. I was going to that. Sige, go ahead. I'm just saying lang, I wanted to say, if you have big buildings, for sure may sanitation, which leads to which you're saying, yung piping. Yung pipeline system so, nila na kasi laki daw ng Quezon City. Matagal na to ginagawa. Matagal na talaga. Anong nangyari? Tapos yun nga, kasabay nga nung aerial survey na ginawa ng BFAR, nagkaroon din sila ng pag-distribute ng mga free fuels dun sa mga dun sa mga mangingisda within the area. Hundreds ata yung mga nabigay nila. They were able to give 6.9 tons of fuel dun sa mga mangingisda dun. But doing that, nakabantay daw yung mga Chinese Coast Guard sa ginagawa nila. And during yung mga aerial at saka iba pang mga ginagawa nilang inspection doon, nagkaroon na rin ng radio challenge from Chinese vessel, paulit-ulit. Hindi tayo nagpaalam kasi. Paalam kayo. Yun, no? So, well, ito yung nga yung nakikita natin, yung update natin sa kanila sa ginagawa dyan sa may Pag-asa Island, which is alarming na di ba? Tagal na natin pinag-uusapan yan eh. May isang buong hub doon that resembles yung mga IT hubs natin or PESA zones natin sa area na yan. Laki na eh. So bakit? I don't know. Ayoko uminit ulo kasi masaya ang weekend. Malungkot na masaya ang weekend. So ayoko nang dagdagan. Totoo. Doon sa ginagawa nilang pag-distribute ng mga fuel sa mga mangingisda doon, yun nga nakabantay yung mga Chinese vessel doon. Kasi siyempre, tinitignan nila kung ano yung binibigay, kung meron bang construction materials yan, ganun sila. Diba? Pero so far, since they announced yung fishing ban, remember, meron silang announcement about fishing ban para daw ma-recover yung marine life, etc. 2 months ago, if I'm not mistaken, so far wala naman pa silang hinuhuli ng mga mangingisda. Ngayon may meme na lumalabas eh. Naalala mo nung una si Jordan Clarkson na ipadala sa West Philippine Sea. Ngayon, tapos, si Carlos tapos afterwards, sinama nila si Brownlee. So si Brownlee at si Jordan Clarkson magkaangkas sa jet ski. Papunta sa West Philippine Sea. Ngayon daw, sa likod ni Brownlee ni Clarkson, may nakatayong tao sa jet ski. Si Nesty Petesio. Nakasuot ng gloves. Hindi, Chinese ang tinalo kasi niya. Oo, nakatayo daw sa... Hindi, may nakita akong picture na si Jordan Clarkson nagmamaneho ng jet ski. Si Brownlee kay Jordan Clarkson. Tapos si Nesty nakatayo sa likod ng jet ski. May gloves nakaganon. Kaya nga nung nanalo siya, di ba, atin ang West Philippine Sea, sinisigaw ng mga kababayan natin. Hindi, pero yung atleta naman ng China, wala namang kinala. Wala naman. Kawawa naman siya. Nakita mo nga athlete din siya. Malungkot siya. Di ba, hindi, kalimutan ko lang kung anong sport category yung pinarangalan na makakasama sa podium finish. That is North and South Korea. North Korea. North and South Korea nag-selfie sila. Wala naman kinalaman. Pa sa sports, tigil muna ang mga away politika.